Magandang araw mga kaibigan. Dalawang pag-usapan natin ngayon. Itong tila baga pagbago ng ihip ng hangin. Ang administrasyon ni PBBM, papayagan niya ng makapasok ang ICC. At ano naman ang reaksyon ni FPRRD tungkol nito. Okay, so dito sa Philippine Star Headlines, proposal to rejoin ICC being studied, BBM. Yun na, nagbago na ang ihip ng hangin. Medyo may pagka malabo yung sagot ng Pangulo. Kasi sabi niya, there's a lot of questions. Jurisdiction. Mas mabuti pa sana, sinabi niya nga, yes or no, kagaya nung una, na no. Ang ganda-ganda yung mga pronouncement niya nung una, no. They don't have jurisdiction. Nag-withdraw na tayo. Wala, we will not allow them. Nung una, ganun siya eh. Ngayon, dahil lang sa mga House resolutions, sige, pag-aralan namin. Nako, malabong sagot yun. Tayo po, ng mga nagmamahal kay Tatay Digong, kay BP Sara, pag maghanda na lang tayo, ano? Worst comes to worst. Maghanda po tayo. Okay, so, ano naman ang reaksyon ngayon ni Tatay Digong? Dito. Grabe ang reaksyon ni PRRD, sabi niya, patayin nyo na lang ako. It's better for me to die than to face ICC investigation. Yun po ang mabigat, masakit, dahil after serving this country for 6 good years, tapos ang isusukli nitong administrasyong ito is ipaimbestiga nila. Anong ibig sabihin nun? Wala na ba tayong hustisya? Wala na tayong soberenya? Ibig sabihin, inutil ang piskalya, inutil ang DOJ, inutil ang korte, yun ba, Mr. President? Napakalabo niyong So, ito, nakakatakot itong mga ginagawa nitong administrasyong ito dahil una, yung impeachment. Dalawa, impeachment at saka ICC. So, ang impeachment ba biglang tumahimik? Kita nyo, wala nang kuskus balongos sa impeachment. Bakit? Dahil ang presidente, very clear, nagsalita siya. Pagbalik niya galing Amerika, sabi niya, we do not want the BP to be impeached. She does not deserve to be impeached. Ganun ang klaro na salita ng isang presidenteng matino. O ngayon, meron pa bang bali-balita tungkol sa impeachment? Biglang tumahimik. Eh bakit ito dito na ngayon sa ICC na biglang nagsabi na pag-aralan? Eh ano daw, yung mga congressmen na nagpapas ng resolusyon, okay lang daw yun, sabi ng presidente. There's nothing unusual. They are just expressing their sentiments, opinion.
Kasi kung House Resolution, parang panawagan. Anyway, wag po tayong masyadong mabahala kasi nalala ko nga yung Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlalawigan, nagpapasa rin ng resolusyon eh. Ako, ilang beses akong nakatanggap ng resolusyon galing munisipyo, galing probinsya. Diba yung una kong natanggap na Sangguniang Bayan resolusyon sa Barobo, Surigao del Sur. Nung kapitan pa ako, lahat ng barangays ng Barobo, Surigao del Sur, pinuntahan ko lahat yan. Tawag namin doon pulong-pulong. Papaliwanag ako sa mga tao tungkol sa evils of communism. Anong mangyayari sa atin pag mahulog tayo sa kamay ng mga komunismo. Nag-film showing ako. It's awareness campaign. After napuntahan ko, liblib na mga barangay, nagsakay pa ako ng mga bangka. After that, bigla akong nakatanggap ng Sangguniang Bayan Resolution commending Captain Johnny L. Macana, so and so, ganon. Sa resolution, they are just expressing their gratitude. Ano pa? I think, Lanuza, Surigao del Sur, Prosperidad, Agusan del Sur. Mga ganun, pagpapasalamat. And then, later on, nung battalion commander ako, yung Sangguniang Panlalawigan ng Agusan del Sur, nagpasa rin ng Provincial Board Resolution, Sangguniang commending Lieutenant Colonel Johnny Macanas for yung naging battalion commander ako doon. Maraming nag-surrender na NPA, maraming pabahay para sa NPA, ganun. So, pagpapasalamat ng provincial government sa kapayapaan na naidulot ng aking pag-serve as battalion commander. Ganon. Resolution. So, ngayon, tama naman ang presidente na they are just expressing their sentiments, their calling for So, what does it mean? Sabal, yung tatlong resolution na yun, ipinasa ng kasi ipapasa yan eh. Pagbubutuhan, ipasa. Okay, so what kung naipasa yung resolution urging the President to allow ICC? Is it a law? Never. Hindi yun batas. Sentiment of the House of Representatives na kung pwede papasukin. The decision is nasa presidente yan. Nasa presidente. Kaya granting na-approve yung House Resolution, ano ang gagawin ng presidente? Doon na tayo magkakaalaman. Baka ang presidente, pabago-bago ang isip, baka ialaw niya. At ito, pagpasok ngayon ng ICC, dito na tayo magkakagulo. Kasi si Tatay Digong sabi niya, patayin nyo na lang ako. You better kill me. Yung kaso niya, yung grave threat, sabi niya, kulong nyo na lang ako. So, anyway, ganyan naman magsalita si Tatay Digong. Malalim kung magsalita. Let's wait and see. December 4, yung appearance niya. Ano kaya sa tingin nyo? Appear pa siya personally? Tingin ko hindi. The most is magpadala siya ng kanyang abogado or mag-file siya ng counter affidavit. Dami namang abogado palibot niya. Then, doon na lang siya mag-file sa Davao. Pwede yun. So, kung hindi siya file ng counter affidavit, mag-decision na yung fiscal
based on the evidences presented by Franz Castro. So yan, kaabang-abang ulit. Ano ang desisyon ng piskalya? Indicted o yung probable cause. Yes, sampahan ng kaso. Yan na. First time in history ang isang former president na nag-serve ng napakaganda is sasampahan ng kaso ng dahil lang sa isang leftist na congresswoman. So, ulitin ko, maghanda po tayong mga nagmamahal sa mga Dutertes. Kasi medyo hindi na maganda ang ihip ng hangin nitong administrasyong ito. Parang nakalimutan na nila ang utang. Walang utang na loob. Parang ganung lumalabas. Pagpalibing kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Wala na. Nakalimutan na ng presidenteng ito. So, pagdating ng panahon, sigurado, yung mga nagmamahal kay PRRD, yung lahat na bumoto kay VP Sara, 32 million strong, makikita nila ang bangis ng mga diehard Duterte supporters.